Miss Catherine Bernardo, abay may buwelta sa lahat ng mga naninira sa kanya. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon, bago tayo magpatuloy, ay magbasa tayo ng ilan sa mga comment ninyo sa comment section. Dahil talaga namang pinag-usapan po, no, yung ilan sa mga updates na ito. So, sabi po ni Miss Cherry Blossom, for the record, si Miss Catherine Bernardo ay maraming. And sabi ni Miss Glorioso, wag nang pansinin yung Kayla na yan. Hindi siya mananalo kay Catherine. At bakit hindi subukan bigyan ng movie sila Daniel at Kayla para magkaalaman na kung malalampasan ba nilang movie ng Kat din. Wag mo nang magyabang. Ang dami talagang inggit sa Kat din. Wag umasa na bumalik si Kat kay Daniel. In love na si Kat now. And then sabi ni Miss Tetay Geran, sabi niya, ang layo na ni Catherine kay Kayla. Si Kayla, nag-uumpisa pa lang. Si Catherine, marami na siyang record-breaking records. At totoo dyan, never nag-fight back si Kat at never nag-make face kahit saan yan si Kat. Very professional si Kat. Yung mga fans ni Kayla, porkit naging girlfriend ni Daniel, malalagpasan na si Catherine. Wow ha, palibhasa. Paligsamba yan. Buti nga wala na si Kat at DJ. Hayaan nyo na si Kayla magbitbit na mga dinampot niyang problema din na binitawan ni Kat. Di na niya magkakabalikan na yan dahil sira na yung trust at sila ang nagsabi dalawa na magkakahiwalay sa kanila ay third party. Since nagloko si DJ, di na problema ni Kat yun. Tignan mo kung ang ganda ng aura ngayon. Ayan. So yun po yung ilan sa mga komento niya patungkol dito kay Miss Catherine Bernardo. Doon po sa last update po natin, ano. Dahil talaga namang hindi may iwasan na magkaroon po ng comparison between them. And sa ngayon ay nadadawit din ang pangalan ni Miss Catherine Bernardo sa awayan ng kanyang mga kaibigan na si Miss Chi Pilomino at si Miss Sophia Andres. Dahil may mga chika po no na naglalabasan, tuluyan na nga daw di umanong nagkaroon ng siraan ano, sa kanila pong friendship kasi may dedmaan daw na nagaganap between Catherine Bernardo at Sophia Andres. No? So, nadamay pa siya dito po kay Miss Chi Pilomino. Mas lumalalim kasi ang kontrobersya sa di mo na pag-aaway ni na Sophia Andres at Chi Pilomino. Ang latest sa pinag-uusapan ngayon ng mga netizen. Sabi dyan, nag-unfollow ang mga common friends ng dalawang actress kay Sophia. Ang chika nila, tila may scampi raw ang mga ito kay Chi. Bukod kay Sara Labati, kapansin-pansin din na hindi na nakafollow sa Instagram si Sophia ang iba nilang malalapit na kaibigan. Magkakasama pa nga lang sila sa Cebu sa intimate birthday celebration ng huli sa Cebu. Naka-unfollow sila Sophia pero naka-follow pa rin sila kay Chi. Kaya nag 1+1 ang mga intrigerang cyber netizen nang I therefore conclude na sila na mas kinakampihan nila si Chi over Sophia sa umanay awayan ng dalawa. Kamakailan lamang ay galit na pinost si Chi sa IG story niya ang mga screenshot na resibo ng pagpapakalat daw ng dating close friend niya ng mga issue against her sa mga social media influencer. Ito pa, naging Catherine Bernardo ay dinamay rin sa issue ng mga memang tambay sa online world. Kapansin-pansin din daw na tila na hindi na nagpapansinan sina Catherine at Sophia sa isang recent event. Ang tinutukoy po dito yung birthday po ni Dr. Ivy. Wala nga raw picture together magkaibigan na pareho na sa iisang birthday party. Usually kasi nagpo-post si Sophia sa social media ng mga photo nila ni Kat kapag magkasama sila pero wali nga. So kasabay din nito ay ito yung sinasabi na parang isang international awards ang ibibigay, no? Magkakaroon po ng wax figure si Miss Catherine Bernardo. Ito po ay nilaunch ng kumpanyang ito ng Madame Tussauds Hong Kong. Ayan, sabihin niya sa akin kung mali yung pronunciation ko, no? So, sa isang post nga po nila, ay tila bagay ito ay parang sumasalamin kay Miss Catherine. Sabi dyan, OMG, Catherine, Madame Tussauds. She's the third Filipino, right? After Pia and Ann. Right. And it's just, sinasabi dito na si Catherine ay gagawa ng wax figure
At gagawaran po siya ng wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. Sabi po ng balita na si Catherine ang hula ng karamihan sa mystery girl na tampok sa teaser video na inilabas sa Instagram account ng Madame Tussauds Hong Kong ngayong Lunes, October 20, 2025 tungkol sa Filipino na mabibigyan ng karangalang magkaroon ng wax figure. Nakasaad sa teaser video, someone special is joining Madame Tussauds in Hong Kong red carpet. Can you guess who our next Filipino wax figure is from this cruise? Ang cruise, she launched her acting journey at 7 years old. She starred in the first Filipino film to hit over 1 billion pesos globally. Sabi niya pa dito, kung sakasakali si Catherine ang isa sa mga panglima sa prominent Filipino personality na magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Wax Mix Museum sa Dapit, Hong Kong. And sa Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, ang kauna-unang Pilipino ang ginawaran ng wax figure Madame Tussauds noong 2019. And then nabigyan din po ng wax figure si Mr. Manny Pacquiao, pambansang Ginoo. Pambansang kamao na may sariling wax figure noong 2021. Tapos, nabigyan din po si Miss Pia Wurtzbach, si Miss Catriona Gray, 2018. And then, nabigyan din po si Miss Ann Curtis, wax figure. Normal sa pinaka-popular sa turistang Pilipino ang nagpupunta sa Madame sa Tussauds, Hong Kong ang mag-life-size wax figure ni na Pia, Manny, Catriona at Andal sa pinagmamalaki nilang ating mga kababayan. Pero marami pong nagtatanong, ano daw po ba ang implikasyon kapag nabigyan ka nito? Base po sa informasyon, ito po ay isa sa mga pagkilala sa tagumpay at kasikatan. Ang pagkakaroon ng wax figure Madame Tussauds ay isang malaking karangalan. Pinipili lamang ng mga museo ang mga personalidad na may malaking epekto sa publiko at kilala hindi lang sa sariling bansa kundi maging sa isang panig ng mundo. Halimbawa sa Pilipinas, sina Manny Pacquiao, Miss Universe Pia Wurtzbach, Alden Richards ay kabilang sa mga iilang napiling magkaroon ng wax figure. Patunay ng kanilang global influence. So ito rin po ay simbolo ng pagiging iconic. Hindi basta artista o sikat lang ang napipili. Kailangan maging iconic o natatangi sa kanilang panahon. Ibig sabihin, ang kanilang imahe, talento o kontribusyon ay nagmamarka sa kasaysayan ng pop culture. So, ito rin po ay nagbibigay pagpapahalaga sa impluensya sa publiko. Ang Madame Tussauds ay hindi lang basta museo ng mga statwa. Ito ay parangal sa mga taong nagbigay inspirasyon sa marami. Kaya kapag may wax figure isang celebrity, doon ipinapakita nito na may malaking ambag sila sa kultura at inspirasyon at kasiyahan ng tao. Ito rin po ay isang simbolo ng international recognition. And of course, ang pagiging immortalized o hindi makakalimutin. Parang sa madaling sabi, kapag ang isang celebrity nagkaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, ibig sabihin ay naitala na ang kanilang pangalan sa listahan ng mga pinakamahalaga, pinakakilala at pinaka-inspirasyon tao sa Asia sa buong mundo. Isang patunay ng tagumpay, respeto at walang hanggang pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan at industriya. O diba? Talagang grabe po yung grabe po tong na pala na to, talagang kinikilala ka sa buong mundo. Ibig sabihin, isa lang siya sa mga nagbibigay karangalan sa ating pong bansa. Salamat po, dahil talaga namang naunawaan natin kung bakit binibigyan sila nito. And congratulations, Miss Catherine Bernardo, because you deserve all of those awards. God bless everyone. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.